Ang ninuno. Par! Ready na ba yung mga bagong damit? Kanina pa kayo naantay eh. Ito nga suot ko no. Available na mga kabayan as requested ang gabay t-shirt. Ito yung first color natin, color brown. At yung design niya, mapapansin nyo parang bronze yung tatak. May ibig sabihin ng simbolo na ito. Ginamit to nung unang panahon bilang gabay sa paglalakbay ng ating mga ninuno. At sa atin naman ngayon, pwede din natin gamitin ng simbolo, gabay pangkalahatan sa araw-araw na buhay. Kalusugan, negosyo, career, kahit saan gagabayan kayo ng simbolo na ito. Palagi kong sinusuot mga kabayan, kasama itong gabay na medalyon. Ito yung first color natin, color brown. 4 colors available. Ito naman yung likod ng t-shirt. Meron JD silicone logo, hindi mawawala yan. First color, brown. Second, etong dark gray natin. Sobrang ganda din ito mga kabayan. Di mawawala yung signature na likha. At syempre, di rin mawawala yung silicone logo. Gray. Next! Meron din tayo syempre yung common color natin color black. Ito yung color black mga kabayan. Sa likod, hindi mawawala yung silicone logo natin. At syempre, kung ayaw ng mga dark colors, available din ang ating khaki. Kung papansin nyo, kakaiba yung print niya para siyang ube. Yan. Ito naman yung likod. Para sa mga interesado mga kabayan, mag-message lang dito sa Facebook page or i-visit yung Shopee natin na likha. Muli, ito hindi simpleng damit lang, may malalim na kahulugan. Para sa mga interesado, message lang. Wika ni Luis. Nanatiling nakaupo ang dalawa habang inaantay ang resulta ng ginawa ni Tatang Simon. Ilang sandali pa, nilapitan sila ni Dalugdog at kinausap. Magandang gabi sa inyo. Maaari ba akong makipag-usap? Tanong ni Dalugdog. Nagkatinginan si Biboy at Luis. Nagtaka ang mga ito dahil hindi basta nakikipag-usap ang pinuno sa kahit kanino lang. Oo naman, bakit hindi? Wala namang nagbabawal na kausapin kami. Tungkol ba saan? Tanong ni Luis. Tungkol sa inyong guro. Alam kong may katagalan na din kayong magkasama. Nakikita ko naman dahil malaki ang tiwala nyo sa kanya. Ngunit ang hindi ko maintindihan, paano nyong ipinagkatiwala sa isang estranghero ang mga buhay nyo? Napangiti si Luis. Ikwinento ang nangyari mula simula. Ikinagulat ni Dalugdog ang mga narinig. Hindi nito lubos akalain na napakadami ng napagdaanan ng kanilang pangkat. Lumaki ko sa pamilya ng mga mandirigma. Ngunit ni minsan, hindi ko pa naranasang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Kaya hindi ko lubusang maunawaan kung saan nanggagaling ang mga lakas nyo. Lalo na ang matandang Simon. Wika ni Dalugdog. Alam mo, Pinunong Dalugdog, kung masusukat lang ang karanasan ng matandang yun, kulang ang isang kaban sa dami ng pinagdaanan niya. Kung ihahambing sa mga nakaengkwentro namin ni Biboy, wala pa yun sa kalingkingan ng mga nakasagupa ni Tatang Simon. Tugon ni Luis. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng kalikasan. Ang totoo, meron din kaming mga babaylan at manggagamot sa tribo namin. Pero hindi ko akalain, ganito kalawak ang kaalaman ng inyong guro. Sabihin niyo sa akin, gaano na ba katanda si Tandang Simon? Muling tanong ni Dalugdog. Sasagutin pa sana ito ni Luis nang biglang lumabas ang matanda mula sa kubo. Pawis na pawis ito. Hinahabol ang hininga. Gayon pa man nakuha pa nitong magsinde ng tabako. Ay naka, napagod ako doon ah. Mabuti na lang nandyan kayong tatlo. Teka, nasan ba si Abel? Lagi na lang nawawala ang isang yan. Wika ng matanda. Sabay lagok sa hawak na sisidla ng tubig. Kasama po ni Abel ang mga manunugis. Binabantayan nila ang lagusan papunta sa bayan.
Ang mga bangkila naman po sa pamumuno ni Diosdado ay nakabantay sa lumang balon. Tugon ni Luis. Magaling. Bueno, nagawa ko ng pasukin ng isipan ng amaan. Anumang oras ay magigising na ito. Kaya maganda kayo. Dahil sa oras na mangyari yon, sisimulan natin ang pagtugis sa nilalang na nagmamanipula sa kanya. Wika ni Tatang Simon. Nang mga sandaling iyon ay hindi pa rin kumikilos ang mga aswang gubat. Nananatiling tulog ang mga ito dahil sa pagkakahuli ng kanilang amaan. Ilang sandali pa ay nagising na ang amaan. Naglakad ito papalabas ng kubo. Napatayo naman si Luis sa pag-aakalang sasalakay ang nilalang. Ngunit laking gulat nito nang biglang hawakan ni Tatang Simon sa balikat ang nilalang. Ngayon, amaan, dalhin mo kami sa nilalang na nagmamanipula sa iyong gawin ang lahat ng ito. Luis, B-Boy, sumama kayo sa akin. Wika ni Tatang Simon. Nakiusap naman si Dalugdog na sumama din sa pangkat dahil nais nitong masaksihan ang mga mangyayari. Pumayag naman ang matanda. Matapos ang pag-uusap, kagad nang lumakad ang pangkat. Sa pangunguna ng amaan, tinahak nila ang gubat papunta sa kabilang dako ng bundok. Habang naglalakad, hindi mapakali si Luis. Maging si Katnog, bigla ding nagpakita. Luis, hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. Alisto ka. Maaring hindi lang aswang ang makalaban natin kung sakali. Marami akong nararamdamang nilalang sa paligid na handang sumalakay anumang oras. Wika ni Katnog. Bigla namang huminto ang amaan. Umangil ito habang nakatingin sa isang direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Tatang Simon nang makita kung ano ang tinititigan ng nilalang. Isang figura ng tao ang paparating sa kanilang kinakatayuan. Unti-unti ay nagiging malinaw ang imahe nito. Maging si Luis ay nagulat dahil ito yung babaeng nakita niya sa loob ng yungib. Tatang Simon, yan yung babaeng nakita ko sa loob ng kuweba. Wika ng binata. Walang sabi-sabi ay biglang nagbago ang anyo ni B-Boy. Dali-daling sinugod ang babae. Nagawa niya itong itulak sa isang puno habang sinasakal. Kapag siniswerte ka nga naman, B-Boy, huwag mo siyang bibitawan. Hindi ko alam na ganito ka lang pala kadaling hulihin. Wika ni Tatang Simon. Pasensya na, tanda. Pero mali ang akala mo. Sinadya ko magpahuli sa'yo dahil nais kitang makausap. Kaya sabihan mo itong alaga mong bangkilan o kung ano man ang tawag mo sa nilalang na ito na ibaba ako. Tugon ni Soledad. Agad namang sumenya si Tatang Simon at pinakawalan ang binata. Salamat. Mabuti naman at nagkaharap tayo, Tatang Simon. Kung nandito ang kutong lupang nagnakaw ng kwintas ko, magpakita ka. Wika ni Soledad. Kagad namang lumitaw si Katnog sa balikat ni Luis. Nandito ako. Ito ba yung hinahanap mo? Anong plano mong gawin sa talisman ng mga dalakit nun? Wika ni Katnog habang pinapaikot-ikot ang kwintas. Walang yakan, duwende ka. Hindi mo alam ang kahalagahan ng talismang yan. Tumawa ng malakas si Katnog na tila inaasar pa si Soledad. Ito ang dahilan kung bakit ka namin hinahanap. Gusto kong malaman kung anong totoong pakay mo at bakit mo kinuha ang talismang ito.
Hindi sumagot ang babae. Salip ay nagtangka itong tumakas. Kagad namang nahawakan ni Biboy ang kamay nito. Huwag kang magkakamali dahil hindi ako magdadalawang isip na pera-perasoin ka. Wika ni Biboy. Iisa lang ang gusto kong mangyari. Muling buhayin ang aking ama, si Urbano. Napangiti na lang si Tatang Simon sa sinabi nito. Kung ganon, ikaw nga ang isa sa mga anak ni Urbano. Malas mo lang. Hindi mo na magagawa ang anumang binabalak mo. May isa pa akong katanungan. Ikaw ba ang nagmamanipula sa mga aswang kubat? Wika ni Tatang Simon. Hindi naman itinanggi ng babae ang tungkol sa mga aswang gubat. Oo, ako nga, ang anak na babae ni Urbano. Solidad ang pangalan ko. Kinakailangan ko ang puwersa ng mga aswang gubat upang isagawa ang aking mga balak. Wika ni Soledad. Sabihin mo sa akin kung ano ang pakay mo sa muling pagkabuhay ng iyong ama. Muling tanong ni Tatang Simon. Alam kong hindi ka maniniwala. Ngunit ako ay isang anak na nangungulila sa pagmamahal ng isang ama. At nais ko siyang buhayin dahil ito lang ang paraan para makasama ko siya. Wika ni Soledad. Alam din na sa oras na makawala ang ama, maaaring magkaroon ng malaking kaguluhan. Alam mo kung ano ang ginawa ng iyong ama, Soledad. Ipagpapalit mo ang buhay ng mga inosente para maibsan lang ang paungulila mo. Muling tanong ni Tatang Simon. Wala akong pakialam sa buhay niyong mga tao. Kung ano man ang magiging kapalit para matupad ang mga hangarin ko, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Wika ni Soledad sabay hawi kay Biboy. Laking gulat ni Tatang Simon dahil nagawa itong patalsikin ng babae. Kagad tumayo si Biboy, akmang susugod, nang biglang magwala ang amaan. Umatungal ito ng napakalakas na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Matapos ang ginawa nitong ingay, nagkaroon ng bagyang katahimikan. Kasunod nito ang pagliparan ng mga ibong nakadapo sa puno. Napangiti si Luis dahil naramdaman nito ang paparating na kalaban. Dalugdog, ito na ang pagkakataon para magamit ang laki ng katawan mo. Wika ni Luis. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan, binata. Tugon ni Dalugdog. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang paparating na mga aswang kubat. Pasensya na, pero hindi kayo ang pipigil sa akin. Wika ni Soledad sabay takbo. Kagad naman itong hinabol ni Luis. Tatang Simon, ako na po ang bahala sa kanya. Wika ng binata. Mabilis itong tumakbo papunta sa bahagi ng kabundukan kung saan may malawak na kapatagan. Nang marating niya ito, biglang huminto si Soledad. Wala ring silbi kung tatakas ka pa dahil hindi kita hahayaan. Wika ni Luis. Ngumiti naman si Soledad. Sino bang nagsabing tatakas ako? Ngayon pang alam ko kung nasaan na ang talisman. Itinaas nito ang kamay. Lumabas mula sa kakawyan ang napakaraming aswang gubat. Mukhang mapapalaban tayo dito ah. Ano? Handa ka na ba, kaibigan? Handa na ako, Katnog. At sa pagkakataong ito, mukhang masusubukan ang tibay nating dalawa. Pag-uusap ni Katnog at Luis. Muling nagsanib ang dalawa.
Sinalubong ang papasugod na mga kalaban. Ikinagulat ni Soledad ang nakitang pagbabago sa katawan ng binata. Lalo na nang makita kung paanong pinagpapapatay ni Luis ang mga aswang gubat gamit lang ang kanyang kamay. Hindi na ako magtataka kung bakit mo natalo ang aking ama. Malakas ka, binata. Kaya nararapat lang na isang malakas na nilalang ang lalaban sa'yo. Biglang nagtabihan ang mga aswang gubat. Ilang sandali pa ay nagpakita ang amaan. Mag-iingat ka, Luis. Hindi biro ang lakas ng nilalang na yan. Meron siyang lason sa kuko, pati na din ang kagat ng amaan. Kaya iwasan mong masugatan. Wika ni Katnog. Sa palagay ko, kakailanganin natin pareho ang kakayahan ng mutya ng kalamansi, Katnog. Tugon ni Luis. Sumang-ayon naman si Katnog. Kagad hinawakan ni Luis ang mutya. Nag-usal ng dasal para dito. Napansin naman ito ni Soledad. Kagad tumawa ng nakakaloko. Tignan mo nga naman. Ang buong akala ko, alamat lang ang mutya ng kalamansi. Hindi ko alam na nagawa mo palang ipagkaloob ito sa isang mortal. Ganon ka ba kadesperado? Prinsipe Katnog ng mga limbahon. Wika ni Soledad. Nalabis namang ikinagulat ni Katnog. Walang ibang nakakaalam ng pagkakakilanlan niya, maliban kina Luis at iba pang kasamahan. Laking gulat ng gabay dahil alam ni Soledad ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Huwag kang makikinig sa anumang sasabihin niya, Luis. Mahusay manlin lang ang mga kagaya niyang babaeng bangkilan. Ito ang dahilan kung bakit niya napasunod ang amaan. Wika ni Katnog sa kaibigan. Gusto mo bang marinig kung bakit ikaw ang pinili ng duwendeng yan? Gusto mo bang malaman ang dahilan? Wika ni Soledad. Sa isip ng binata, nais niya itong painan upang malaman kung nagsisinungaling ba ito o hindi. Katnog, malaki ang tiwala ko sa iyo, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit ano pang marinig ko mula sa babaeng yan, ikaw pa rin ang paniniwalaan ko. Wika ni Luis. Maraming salamat, Luis. Sige, hayaan mo siyang magsalita. Nalaman ko ang mga bagay na ito mula sa iba pang mga duwende. Hindi totoong siya ang isinilang na gabay ng mutya ng kalamansi mo, binata. Kinuha niya lang ito mula sa ibang lahi ng duwende. At alam mo kung ano ang pinakamasaklap. Pinaslang ng munti mong kaibigan ng totoong may-ari ng mutya para mapasa kanya ito. Wika ni Soledad. Walang reaksyon sa mukha ni Luis. Ngunit nagsisimula na itong magkaroon ng alinlangan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Luis, mahusay maghabi ng kwentong mga pangkilan. Huwag mo siya hahayaang pumasok sa isipan mo. Wika ni Katnog. Sige, ituloy mo, Soledad. Nakikinig ako. Muling itinuloy ng babae ang kwento. Kaso nga lang ang hindi niya alam. Alam na ni Luis ang buong katotohanan tungkol sa mutya ng kalamansi. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panahong mapayapa pa ang paligid, kinausap ni Katnog si Luis tungkol sa mutyang tangan. Ayon dito, ang totoong nagmamay-ari ng mutya ay isang engkantong kaibigan ni Katnog. Nagkaroon ng malaking kaguluhan. Nagkataong naroon ang prinsipe. Bata pa si Katnog ng mga panong iyon, kaya hindi nito nagawang makipaglaban. Nang humupa ang kaguluhan, nakita nito ang kaibigang engkantong nakahandusay sa lupa at naghiingalo.
Sinikap ng batang prinsipe na iligtas ito. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. At ang tanging kahilingan nito ang tuluyang makatawid sa kabilang buhay. Inabot ng engkanto ang isang punyal sa kamay ni Katnog. Kasama ng punyal na ito ay isang supot. Hiniling ng engkanto sa batang prinsipe na itarak sa kanyang puso ang punyal upang tuluyan na itong makapagpahinga. Hindi maaaring tanggihan ng kahilingan. Pikit matang itinarak ni Katnog ang punyal sa dibdib ng engkanto na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Nang mapagtantong pinatay niya ang kaibigan, dali-daling tumakbo si Katnog papasok sa kagubatan. Sa sobrang takot ng batang duwende, nagawa nitong gamitin ang kanyang kakayahang makapagtago at akmot siya ng kalamansi ang pinili nitong kanlungan. Kasabay nito ang pangakong hindi siya lalabas sa mutya hanggat hindi ito napapasakamay ng isang mabuting tao. Dito na pumasok si Tatang Simon. Sa pamamagitan ng matanda ay naibigay kay Luis ang mutya. Balik tayo sa kasalukuyang kaganapan. Ano? May dapat pa ba ako marinig? Wika ng binata. Nakangisi lang si Katnog ng mga sandaling iyon dahil alam nitong kinukutsa lang ni Luis ang kalaban. Sa kabilang banda naman, patuloy na nakikipaglaban sina Biboy, Tatang Simon at Dalugdog. Mas marami ang kalaban sa kanilang kinaroroonan dahil ito ang daanan ng mga aswang gubat sa tuwing mananalakay sa mga baryo at kabayanan. Nakita ni Tatang Simon na tila hirap si Biboy sa pakikipaglaban kaya sinubukan nitong tanungin. Ano, Biboy? Kaya pa ba? O kailangan mo pa din ng konting tulong? Napangiti lang si Biboy dahil may kaunting kayabangan din ang binatang aswang. Tumanggi ito sa alok ni Tatang Simon. Ilang minuto pa ang lumipas. Napalo dito ng suntukin ng isa sa mga kalaban. Dito na nagsimulang mag-alala ng husto si Tatang Simon. Yan ba ang sinasabi mong hindi kailangan ng tulong? Huwag ka nang tumanggi pa. Papakawalan na kita. Bahala ka kung anong mangyari. Wika ni Tatang Simon. Sabay lapad ng palad sa dibdib ni Biboy. Laking gulat ng matanda. Biglang nabasag ang medalyong binigay niya. Pagkabasag nito, nakaramdam si Biboy ng kakaibang daloy ng enerhiya. Napapangiti ito dahil muling naramdaman ang unti-unting pagbabalik ng dating lakas. Ito ang gusto ko. Salamat, Tatang Simon. Biglang sumigaw ang binata. Isang malakas na bugso ng enerhiya ang lumabas sa katawan nito. Kasunod ang unti-unting pagbabago ng wangis ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Dalugdog nang makita ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Biboy. Halos kasing laki niya na ito. Na kung tutusin, ilang minuto lang ang lumipas hanggang bewang niya lang ang binata. Humaba ang buhok nito. Nagkaroon ng kulay pulang marka ang buong katawan na parang mga tattoo. At ang kinagulat ni Tatang Simon, biglang pagtubo ng pakpak sa likod nito. Taliwas sa pangkaraniwang pakpak ng mga aswang, may kulay itim itong bagwis na kung titignan parang malaking balahibo ng uwak. Taliwas din ito sa kinakatakutan ng matanda. Hindi nawala sa sarili si Biboy. Ayos to. Salamat sa bagong kakayahan, Tatang Simon. Nakatulala lang si Tatang Simon dahil hindi nito inaasahan ang mangyayari. Wala kang dapat ipagpasalamat, Biboy. Dahil nakatago lang sa loob ng katawan mo ang nilalang na nakikita mo. Anak nang, tignan mo nga naman.
Kaarawan mo pala ngayon, oh. Ito ang kaganapan ng iyong totoong pagkatao. Kalahating gabunan at kalahating bangkilan. Wika ni Tatang Simon. Matapos ang pag-uusap, nilingon nito ang mga kaaway at isa-isang sinugod. Balik tayo sa kinaroroonan ni Luis. Umabot sa kanila ang bugso ng enerhiya mula kay Biboy. Napangiti ang binata nang maramdaman ito. Nararamdaman mo ba ang malakas na puwersang yon? Isa yon sa mga kaibigan ko. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na ang pangarap mo. Dahil kahit ilang beses mo pang ibalik sa mundong ito si Urbano, patuloy lang siyang mamamatay. Wika ni Luis. Hindi sumagot si Soledad. Sa halip ay bigla itong naglaho. Laking gulat ng binata. Nang muli itong magpakita ay nasa likod na nila ni Katnog. Nagawa nitong hablutin ang kwintas na nooy nakasuot sa binata. Nako, naloko na. Masyado kong naging pabaya. Wika ni Katnog. Sinubukan pa itong habulin ni Luis. Ngunit huli na. Dahil mabilis na nakalipat ng pwesto si Soledad. Tignan natin ngayon kung may magagawa pa kayo. Dali-daling sinugod ni Luis ang babae. Ngunit humarang ang amaan. Tumabi ka sa dadaanan ko! Wika ni Luis sabay suntok sa nilalang. Tumilapon ito malapit sa kinakatayuan ni Soledad. Akmang babangon pa sana nang bigla itong apakan ng babae. Diyan ka lang. Isang malaking karangalan para sa isang mababang uri ng nilalang ang susunod na gagawin ko. Wika ni Soledad. Sabay lapat ng talismang hawak sa dibdib ng amaan. Nag-usal ito ng inkantasyon. Sa uli ay binanggit ang pangalan ni Urbano. Sumigaw ang amaan na para bang kinakatay ito. Unti-unti ring nagbabago ang anyo habang patuloy na nangingisay. Ilang sandali pa ay tumayo na ito. Tumambad kay Luis ang isang pamilyar na imahe ng isang lalaki. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi magtatagal. Magkikita din tayo. Wika ni Urbano. Nanlaki ang mga mata ni Luis nang mapagtanto na si Urbano ang nasa harapan. Katnog, hindi ba ako nananaginip? Si Urbano nga ba ang nilalang na yan? Wika ni Luis. Gusto ko mang sabihin sa'yo na hindi totoo ang mga nakikita mo. Pero hindi, Luis. Si Urbano nga ang nasa harapan natin. Maging si Katnog ay natigilan. Hindi ito makapaniwalang makakabalik si Urbano sa mundo ng mga buhay. Maligayang pagbabalik, Ama. Masaya ko at matagumpay kitang napalaya mula sa talisman. Wika ni Soledad. Nilingon ito ni Urbano sabay lakad palapit sa babae. Siya nga ba? Kung ganon, utang ko sa'yo ang pagbabalik ko sa mundong ito. Laking gulat ni Luis nang biglang sakalin ni Urbano si Soledad. Hindi, Ama. Isang karangalan para sa akin ang ginawa kong pagpapalaya sa'yo. Wala ka dapat tanawin ng utang na loob. Wika ni Soledad habang pilit na kumakawala sa pagkakasakal. Magaling. Dahil hindi ako tumatanaw ng utang na loob sa mababang uring kagaya mo. Tugon ni Urbano. Sabay bali ng leeg ni Soledad.
Nangilabot si Luis sa mga nakita. Dahil dito sumiklab ang matinding galit ng binata. Tumakbo ito papunta kay Urbano. Isang malakas sa suntok sa pisngi ang pinakawala ng binata, dahilan para tumalsik sa malayo ang haring bangkilan. Kinuha ni Luis ang pagkakataong iyon upang kunin ang katawan ni Soledad. Kahit papano, nauunawaan nito ang babae. Naghahanap lang ito ng pagkilala mula sa walang pusong ama. Ikinalulungkot ko nangyari sa iyo, Soledad. Pero nabulag ka sa maling paniniwala. Wika ni Luis sabay kuha ng talisman sa kamay nito. Unti-unti namang tumayo si Urbano mula sa kanyang pagkakabagsak. Napakasarap sa pakiramdam. Ito ang gusto ko. At sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil pa sa akin. Wika ni Urbano. Tinitigan nito si Luis na nooy nag-aantay sa susunod na gagawin ng kalaban. Luis, kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi itong Urbanong nakalaban natin noon. Wika ni Katnog. Tama ka, Katnog. Kung noon, nakaramdam pa ako ng kaunting bahid ng pagiging tao. Pero ngayon, isang demonyo na ang nakatayo sa harapan natin. Oras na. Oras na para ilabas ang huli kong alas. Pag-uusap ng dalawa. Nakita ng mga itong naglalakad palayo si Urbano. Hoy! Saan ka Hindi nito natuloy ang sasabihin. Inawat ito ni Katnog. Hayaan mo lang siya. Paniguradong hindi naman makakalayo yan eh. Ituon mo ang atensyon mo sa gagawin ko. Ito na ang huling pagkakataon para pigilan ng tuluyan si Urbano. Wika ni Katnog. Matapos ay kumalas ito sa pagkakasanib kay Luis. Laking gulat ng binata dahil nagpakita ito sa anyong tao. Ibigay mo sa akin, kaibigan, ang mutya ng kalamansi. Dali-dali namang hinubad ng binata ang mutya. Ibinigay ito kay Katnog. Pagkalapat ng mutya sa kamay ng prinsipe ng mga limbaon, naglabas ito ng pulso ng enerhiya. Palakas ng palakas ang pintig. Hanggang sa tila yumanig ang buong paligid. Sa kabilang dako, patuloy na nakikipaglaban si Biboy at Tatang Simon. Napahinto ang lahat ng maramdaman ang malakas sa pulso ng enerhiya. Alam ng matanda na mula ito sa mutsyang tangan ni Luis. Mukhang may nangyayaring hindi maganda sa kung saan man naroon si Luis. Magmadali ka, Biboy. Puntahan natin ang kaibigan mo. Wika ni Tatang Simon. Ngunit hindi sila basta-bastang makakalis dahil na din sa dami ng mga aswang gubat na kumukuyog sa kanila. Ilang sandali pa, naramdaman ng binata ang isang nakakakilabot na bugso ng enerhiya. Noon pa lang ito naramdaman ni Tatang Simon at hindi niya akalaing sa kauna-unahang pagkakataon makakaramdam siya ng matinding takot. Mabaging mga bathala. Saan nanggagaling ang enerhiyang ito? Tanong ni Tatang Simon. Naramdaman din ito ni Biboy, dahilan para mapahinto ito sa pakikipaglaban. Tatang, nararamdaman ko si Urbano. Hindi kaya? Humagis ang isang aswang gubat papunta sa kanilang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita kung sino ang may kawa. Mukhang nagtagumpay si Soledad. Teka, nasaan si Luis? Wika ng matanda. Nakita nitong naglalakad si Urbano papalapit sa kanila.
Tignan mo nga naman. Muli tayong nagkaharap-harap. Wika ni Urbano. Nagulat si Tatang Simon dahil biglang sumugod si Biboy. Sa kasamaang palad hindi nito tinamaan ang kalaban. Biboy, sandali lang. Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Muling wika ni Tatang Simon. Hindi nakikinig ang binata. Tuloy-tuloy ito sa pag-atake. Ngunit hindi magawang tamaan si Urbano. Anong nangyari? Bakit tila bumagal ang pagkilos mo? Ikaw ba talaga ang nakatalo kay Hector? Pangungutya ni Urbano. Lalo pang nagalit si Biboy. Tuloy-tuloy itong umatake. Ngunit nahawakan ng kalaban ang kanyang kamay at nagawa itong ihagis sa malayo. Napatayo siya. Ibinuka ang pakpak. Ikinumpas. Dali-daling umiwas si Tatang Simon dahil nagliparan ang matatalas na bagwis mula kay Biboy. Nanlaki ang mga mata ni Urbano. Tila napako ito sa kinakatayuan dahil sa nakitang anyo ng binata. Tignan mo nga naman. Isang bangkilang nabahira ng dugo ng gabunan. Kahihiyan ka sa aking angkan. Wika ni Urbano. Mukhang kabaliktaran ang sinasabi mo, Urbano. Ang totoong pinagmula ng kalaban mo, lahi ng gabunan. Ang lahi mo ang nagdudungis sa marangal ng dugo. Wika ni Tatang Simon. Nilingon ito ni Urbano. Ngumiti ng nakakaloko. Bigla siyang naglaho. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil nasa harapan niya na ang haring bangkilan. Sinakal siya nito at itinaas. Sino ka para lapastanganin ang angkan ko? Isa ka lamang ermitanyo na kung hindi dahil sa mga dasal at mutyang nakuha mo, wala kang kapangyarihan. Wika ni Urbano. Nagtataka ito dahil nakangiti pa rin ang matanda. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako naging ermitanyo dahil lang sa mga mutya at dasal na lalalaman ko. Matapos magsalita, biglang naging usok ang katawan ni Tatang Simon. Nagpaikot-ikot kay Urbano. Kagaya din kita. Isinanla ang kaluluwa sa demonyo para sa kapangyarihan. Wika ni Urbano. Matapos ay biglang lumitaw si Tatang Simon sa harapan niya. Sinaksak ito gamit ang kanyang punyal. Hindi, Urbano. Hindi ako kagaya mo. Ipinagpalit ko man ang buhay ko bilang isang tao. Pero hindi sa demonyo. Napalod si Urbano. Unti-unting bumagsak. Ang buong akala ni Tatang Simon ay nagawa niya itong talunin. Naglakad palayo ang matanda at sinalubong naman ito ni Biboy. Ngunit natigilan ang binata. Nang biglang tumago sa dibdib ni Tatang Simon ang kamay ni Urbano. Napasigaw si Biboy at dali-daling sinugod ang kalaban. Ngunit sinalulang nito ang kamay ng binata. Pinagsusuntok sa dibdib. Hindi ikaw ang tatalo sa akin. Wala sa inyong may hinang nilalang ang nabuhay para ibaon ako sa lupa. Wika ni Urbano habang patuloy na binubugbog si Biboy. Sa kabilang dako, narinig ni Luis ang sigaw ni Biboy. Nang mga sandaling iyon ay nagawa ng makumpleto ni Katnog ang ritual. Luis, tandaan mo. Ito na ang huling alas ko. Kaya wag mong sasayangin. Wika ni Katnog sabay abot ng mutya sa binata. Kakaibang lakas ang naramdaman ni Luis. Nang mga sandaling iyon, muli niya itong isinuot at tumayo. Huwag kang mag-alala, Katnog.
tatalunin natin siya gamit ang mutyang ito. Kaya halika na. Kailangan nila Tatang Simon ang tulong natin. Tugon ni Luis. Hindi umalis sa kinakatayuan si Katnog. Salip ay nakatitig lang ito sa kanya. Nang mga sandaling iyon, nagbalik na ang prinsipe sa anyo nitong duwende. Pasensya ka na, Luis. Pero hindi na kita masasamahan sa laban. Hanggang dito na lang ako. Nagawa ko na ang misyon na nakaatang sa akin bilang gabay ng mutya. Nasa kamay mo na ang kaligtasan ng lahat ng nilalang sa gubat na ito. Masaya akong napaglingkuran kita at nagkaroon ng halaga ang buhay ko. Paalam, kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Wika ni Katnog habang unti-unti itong naglalaho. Sandali lang, Katnog. Ano bang sinasabi mo? Bakit ka namamaalam? Ano? Magpaliwanag ka naman! Wika ni Luis. Nakangiti lang si Katnog. Inunat ang kamay. Tinapik sa noo ang binata. Sikapin mong mabuhay. Dahil nag-aantay ang dalagang dalakit nun sa pagbabalik mo. Wag na wag mo siyang pipiguin, ha? Sa muli, masaya akong naging kaibigan kita, Luis. Salamat sa masayang alaala. Tandaan mo, habang nasa iyo ang mutya, patuloy akong mabubuhay sa puso't isipan mo. Paalam, kaibigan. Ito na ang mga huling katagang narinig ni Luis mula kay Katnog bago ito tuluyang maglaho. Nalungkot ang binata sa pagkakawala ng kaibigan. Ngunit alam nito na para sa ikabubuti ng lahat ang ginawang sakripisyo ni Katnog. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Nangangako akong hindi sasayangin ang sakripisyo mo. Makakaasa kang hindi kita bibiguin. Wika ni Luis habang hawak-hawak ang mutya. Laking gulat ng binata dahil bigla itong uminit at tila unti-unting dumadaloy sa kanyang katawan ang enerhiya na mula dito. Lumabas din sa kanyang balikat at braso ang mga buhok na kagaya ng kay Katnog. Ramdam ng binata ang presensya ng kaibigan. Kahit alam niyang wala na ito. Napangiti ang binata at dali-daling tumakbo sa kinaroroonan nila Piboy. Nakita niyang nakahandusay sa lupa si Tatang Simon, habang si Biboy naman ay patuloy na ginugulpe ni Urbano. Tumalon ito pa itaas. Inundaya ng suntok ang hari ng mga bangkilan. Halos bumaon sa lupa ang ulo nito nang tamaan ng suntok mula sa binata. Dali-dali namang tumayo si Biboy at umatras. Alam nito sa sarili na hindi nakakayanin pa ng katawan ang makipaglaban, kaya hinayaan nito na si Luis na ang magpatuloy ng sinimulan. Biboy, umalis na kayo dito. Puntahan mo si Tatang Simon. Kunin mo ang talisman at ibigay mo sa kanya. Wika ni Luis. Habang hinihintay na makatayo si Urbano, ngunit natigilan ang binata sa itinugon ni Biboy. Patawad, Luis. Pero wala na si Tatang Simon. Kitang-kita ko kung paano siyang pinatay ni Urbano eh. Patawad. Wala akong nagawa eh. Napayuko si Luis. Kinuyom ang kamao. Naglakad ito papunta kay Urbano. Saktong nakabangon na ang hari ng mga bangkilan. Muli niya itong sinipa. Sa sobrang lakas ng pagkakasipa nito, tumilapon at nagpagulong-gulong si Urbano ng maraming beses. Hindi na alintana ng binata ang nangyayari sa paligid. Ang tanging nasa isip nito, pagbayarin si Urbano sa ginawang pagpatay sa kanyang kuro. Akmang tatayo na sana si Urbano nang bigla naman siyang hawakan ni Luis sa ulo.
isinubsob sa gilid ng bangin. Sabay tulak na parang isinusulat nito ang muka ng kalaban sa lupa. Nang huminto ang binata, walang tigil niya itong pinagsusuntok hanggang sa gumuho ang bahagi ng banging kanilang kinaroroonan. Mabilis na tumalon si Luis palayo at natambakan ng lupa si Urbano. Yan ang magiging libingan. Napahinto sa pagsasalita ang binata nang biglang yumanig ang paligid. Sumambulat ang lupang nakatambak kay Urbano. Kasunod nito, gumapang palabas ang isang nilalang. Pula ang balat, may 8 sungay. Namumula sa sobrang galit ang mga mata nito. Inihagis kay Luis ang isang malaking tipak ng batong nasa tabi. Malakas sa suntok naman ang isinalubong ng binata dito. Nadurog ang malaking bato. Tumambad naman sa harapan niya ang malahalimaw na anyo ni Urbano. Hinawakan nito sa ulo ang binata. Inuntog ang sarili. Napalood si Luis dahil sa lakas ng pagkakatama sa kanyang ulo. Kaagad namang nakabawi si Luis. Isang malakas sa suntok sa ilalim ng baba ang ginante kay Urbano. Lumipad pa ibabaw ang demonyo. Bumagsak ito sa lupa ng una ang ulo. Nilingon ni Luis si Biboy at sinabing ilayo ang katawan ni Tatang Simon sa lugar dahil maaari silang madamay sa susunod niyang gagawin. Mabilis namang binuhat ni Biboy ang katawan ng matanda. Inilipad pabalik sa kuta ng mga lumad. Nang masiguradong ligtas na at wala nang sagabal, inilabas ni Luis ang buo nitong lakas. Huminga ito ng malalim at ipinikit ang mga mata. Sabay hawak sa kanyang mutya. Halika na. Gawin na natin, kaibigan. Yumanig ang paligid. Habang naglalabas ng malakas na bugso ng enerhiya si Luis. Hindi naman makatayo si Urbano dahil sa bigat ng presensya ng binata. Anong klase kang nilalang? Paano kang naging ganyang kalakas? Tanong ni Urbano. Hindi naman ito sinagot ni Luis. Salip ay mabilis itong tumakbo at sinugod ang kalaban. Napagapang naman paatras si Urbano dahil alam nitong masasaktan siya sa tatanggaping atake mula sa binata. Lumayo ka sa aking walang yaka. Wika nito. Ngunit huli na. Tinamaan ito ng malakas sa suntok sa dibdib. Muling tumama sa bangin si Urbano. Nawasak pa ang bahagi ng bundok na tinamaan nito. Sa sobrang galit, walang tigil nitong pinagbababato si Luis ng malalaking tipak. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito magawang tamaan. Anong problema? Kanina napakayabang mong sinasabi na wala sa aming mga tao ang makakapagbaon sa iyo sa lupa. Pero tignan mo ang iyong sarili. Ilang beses na kitang sinubsob sa gilid ng bundok na yan. Ngayon mo ilabas ang yabang mo. Wika ng binata. Hindi na halos makatayo si Urbano. Alam nito sa sarili na ito na ang sukdulan ng kanyang lakas. Ngunit wala pa rin itong nagawa laban kay Luis. Sabihin mo sa akin kung anong pinagmumula ng lakas mo. Bakit ka nakikipaglaban? Para saan? Magigante? Galit ba ang pinagmumula ng lakas mo? Tanong ni Urbano. Napangiti si Luis. Sabay lakad papalapit sa kanya. Hindi galit ang pinagmumula ng lakas ko. At lalong hindi paghihiganti ang dahilan ng aking pakikipaglaban. Isa kang nilalang na hindi nararapat mamuhay sa mundong ito. At tungkulin kong ilagay ka sa tamang kalalagyan mo. Tugon ni Luis. Tumawa ng malakas si Urbano.
Hipokrito. Kalokohan ang sinasabi mo. Nakikipaglaban ka sa akin dahil pinatay ko ang guru mo at paghiganti ang dahilan kung bakit gustong gusto mo kong tapusin. Muling wika ni Urbano. Nang mga sandaling iyon, 1 metro na lang ang layo ni Luis sa kanya. Napaatras ito at muling natumba. Huwag mo nang pilitin pang tumayo dahil muli lang kitang ibabagsak. Wika ng binata sabay sipa sa dibdib ni Urbano. Sumuka ng dugo ang haring bangkilan. Sa pagkakataong iyon, abot kamay na ni Luis ang tagumpay. Ngunit inalis ng binata ang kanyang paa upang hayaang makatayo si Urbano. Anong ginagawa mo? Hahayaan mo pa akong mabuhay. Napakahina mo talaga. Wika nito habang unti-unting tumatayo. Samantalang si Luis naman ay kinuyom ang kamao na tila nag-iipon ng lakas. Nag-angat ito ng tingin at muling nagsalita. Nagkakamali ka. Ayokong pumatay ng kalaban na nakahiga lang sa lupa. Wika ng binata sabay suntok sa mukha ni Urbano. Sa bawat pagtama ng kanyang kamao, may binabanggit itong pangalan. Ito ay para sa tatay ko. At ito naman, kay Mang Umar. Ito, para sa lahat ng taong naging biktima mo. Wika ni Luis. Muling bumagsak si Urbano. Gaya ng una, hinayaan itong tumayo ni Luis. Sabay takbo papasugod dito. Ito, para kay Tatang Simon. Tanggapin mo ang kaparusahang iginagawad ko sa'yo sa ngalan ng amang may likha ng lahat. Tumama ang suntok ng binata sa sikmura ni Urbano. Tila isang malakas na bombang sumabog ang galit ng binata. Halos mawasak ang katawan ng hari ng mga bangkilan. Nang bitawan ito ni Luis, tuluyan ang binawian ng buhay ang kalaban. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa sa mundong ito. At kung sakali mang makakalagpas ka pa sa pagbabantay ko, sisiguraduhin ko na meron akong pagpapasahan na tutugi sa'yo. Wika ni Luis. Saktong nagdatingan ang mga lumad. Sa pamumuno ni Dalugdog, walang tigil na pinagtataga ang katawan ni Urbano. Matapos ay sinunog ito upang masiguradong hindi na makakabalik pa. Naglakad si Luis pabalik sa kuta ng mga lumad. Nakita nito si Tatang Simon. Nakaiga sa isang papag. Napapalibutan ito ng mga dalakit nun, kabilang si Amanda. Amanda, patawarin mo ko. Hindi ko na pangalagaan si Tatang Simon. Wala na siya. Patawad, Amanda. Wika ni Luis. Ngumiti lang ang dalaga. Inabot ang isang sulat. Basahin mo, Luis. Ito ang huling habilin ni Tatang Simon. Wika ni Amanda. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakasaad. Luis, sa mga oras na ito, malamang alam mo na ang tungkol sa talisman kung saan nakakulong ang ama ni Amanda. At malamang, patay na din ako. Pero hindi na mahalaga ang tungkol sa akin dahil alam kong nagawa ko na ang dapat kong gawin. Isalin mo ang kaluluwa ng kaibigan kong si Isidro sa katawang lupa ko. Gamit ang ritual at orasyong kalakip ng sulat na ito. Wika ni Tatang Simon. Ayon dito, hindi sinabi ng matanda ang totoong ritual sa pagsasalin ng kaluluwa dahil baka gamitin ito ng mga kalaban. At ngayong tapos na ang gulo,
Wala na silang pangamba na gawin pa ang nararapat bilang pagtupad sa kahilingan ng dalagang dalakit nun. Isinagawa ni Luis ang ritual. Nagtagumpay naman ito. Muling naibalik ang ama ni Amanda. Laking pasasalamat ng dalaga sa binata. Ako si Isidro, ang ama ni Amanda. Kaibigan ko si Tatang Simon at masaya akong namumuhay sa kanyang katawan. Salamat din sa iyo, binata. Tagapag-ingat ka ng mutya. Paniguradong pinagmamalaki ka ng gabay mo. Wika ni Isidro. Wala po kayong dapat pasalamatan. Sinunod ko lang ang huling habilin ng aking guro na palayain kayo. Tugon ni Luis. Dahil sa ginawang pagbuhay kay Isidro, pinagkalooban nito ng maharlikang dalakit nun ng kakayahang pumasok sa kanilang mundo. Tinupad ni Luis ang sinabi kay Biboy na bibigyan ng kaayusan ang mundong iyon. Hindi naglaon. Ikinasal si Amanda at Luis. Pinili ng dalagang mamuhay bilang tao. Nagkaroon ng pamilya. Patuloy pa rin nanggagamot si Luis. Dahil ito ang sinumpaang tungkulin. Ni minsan, hindi nito inaalis sa isipan ang alaala ni Katnog. Sa tuwing nanggagamot ang binata, ang palagi niyang sinasabing mga kataga. Tara, simulan na natin ang gamutan. Kaibigang Katnog. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Ito man ang huling yugto ng ating kwento, huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong paparating na istorya. Maraming salamat. Ang Ninuno.